Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito po ang programang Dos Kumpanieras. At kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Attorney Cam, today is Swell Day para sa marami sa ating mga manggagawa. Yung iba bukas pa, but today, since bukas yung iba ay wala ng pasok. At today is the banking day. Bukas wala nga. Swell day para sa ating mga kababayan na mga manggagawa. Huwag pong ubos-ubos biyaya, ha? Para bukas na katungangan. Ako, ayaw natin malaking yan. Problema yan. Anyway, Attorney Cam, meron ding bad news dahil tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo next week. Kaya sa paghandaan na po sa budget. Anyway, ang ating pong tatalakayin ay may kaugnayan sa ating naging talakayan last night dahil kagabi, tinalakay po natin yung tungkol sa warrant of arrest. Attorney Cam, anong nga ba yung tinalakay natin kagabi? Oo, yung may kinalaman po, of course, kung meron bang time na sinusunod o oras na sinusunod kapag magsaserve ng warrant of arrest. Actually, ang tanong natin kagabi, kung pwede bang kagabi ay ang pinag-usapan natin ay kung may warrant of arrest na at tinimbatahan ka sa presinto, ay pwede ka bang hindi sasama, no? Ngayon, syempre, dapat guided din ng ating mga kababayan kung ano ang pwede nilang gawin, no, kapag sila ay may na-issue na warrant of arrest para sa kanila. Ibig sabihin, ikukulong ka na, pwede kang mapusasan. O kaya naman, ito, hindi lang basta tokhang, Attorney Cam, hindi lang tok-tok hangyo. Di ba? Kasi yun yung tokhang hindi yung patayan. Yun ang konsepto ng tokhang. In Bisaya, if you are to translate, is tok-tok hangyo. Kakatok at magre-request sa'yo na pwede ba? No? Tantanan mo na ang pagdodroga. Yung mga ganon. Ayan. Dos Kumpanieras. Yun ang origin. Yun ang origin ng yes. Kung ano man yung mga ibang nangyari doon ay hindi na wala tayong personal knowledge, no, doon sa mga naging pagdinig o ongoing na investigation ng International Court of Justice at gayon din ng kung ano mang isinasagawa pang mga investigasyon dyan sa Kongreso, no? But tonight, tatalakayin po natin ni granting na ikaw nga ay na-issuehan ng warrant of arrest at nandyan na, kumakatok na or dadating na ang mga arresting officers o kaya naman, Attorney Cam, no? Pagdating ng resolution ng prosecutor's office, nag-resolve si prosecutor na ay i-file. There is a probable cause, no, to file the case in court. Ay ano na nga ba ang pwede mong gawin? Dos Kumpanieras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. And of course, if you have questions, Attorney Cam, pwede po kayong pumunta sa aming mga DZRH digital platforms. I-search nyo naman po DZRH News, DZRH News Television at DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Yes, and of course, ang ating DZRH TV 4K live stream. Although hindi ko pa siya nakikita dito, pero mababasa po namin yan maya-maya. At syempre pa, Attorney Cam, pagpupugay muna sa ating mga tagapakinig, nangunguna po sa ating mga viewers tonight. Mami Jovita Adami, who is watching with us. Si Gael Enriquez, ganyan din Ma'am Irene Almodovar sa Habang Parang Angon Rizal, Kenneth Arevalo, Eduardo Narvaez din sa Atlanta, Georgia, USA, ganyan din Renato C. at Ramel Maluto sa Guimaras, Mami Belen Rivera, Maricor Angeles, at syempre Valentino Melena Poncia, Joby Barbecho, Federico Bagisi, Lynn Garganera,
at si Salvacion Moises. Attorney Cam, ipagpatuloy mo. Oy, batiin ko lamang po ang aking kabiyak dahil birthday niya ngayon. Uy, Happy birthday! Ayan. Kala ko nga, absent ka ngayon eh. Mr. Kim Molina. Hindi yung Kim Molina na artista kasi pag tinatanong lagi, Kim Molina, di ba po artista? Babae kasi yung artista Kim Molina. Hindi ko kasi kilala. Ang kilala ko lang na Kim Molina is si Papa Kim. Si Papa Kim. Happy birthday! Happy birthday, yes, Papa Kim. At sana'y mabusog mo kami sa mga susunod na pagkakataon. Ayan. Dos Compañeras. Pagbati rin po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News, kina Jerry Sumagaysay, happy weekend. Victorino Duran ng Las Piñas City, Ria Soto, at ganoon din po kay Kids Popens. Ayan. At meron ka pong dito nga number 1 fan mo yata, Attorney Seco, Sino? Si ano yan? Si Marcelo M. Sabi Magandang niya, more blessings of life and love, Attorney Rina. Happiest birthday. Greetings from your fan. Thanks for your free legal advice on Dos Compañeras. God bless. Haba talaga. Maraming salamat po sa inyo. And of course, ito, Attorney Cam, nag-umpisa siyang manood ng DZRH Dos Compañeras ay hindi pa siya abogado. Pero ngayon, ano na siya? Abogado na siya. Congratulations sa iyo. Last year siguro ito pumasa, Attorney Cam. Sabi niya ganun, siya daw ay nanunood mula't mula pa at ngayon ay abogado na siya, nanunood pa rin. So congratulations sa iyo, Winnie Mirera Pañera. Magandang gabi sa inyo at congratulations, no? Sabi niya marami daw siyang natututunan sa Dos Compañeras kahit ngayong abogado na siya. Dos Compañeras. Siyempre si Valentino Melena Poncia, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, USA at maraming iba pa. Yung iba pong hindi pa namin nababasa, no? Ito, sabi nga ni Tubal Corrales, nanginggit kayong dalawa, mga attorneys. Tapos si Anthony, sabi nga niya, kasi yung t-shirt daw natin ay napakagandang tignan. Yung kulay. Yan, pinapakita ko na po sa inyo. Si 85th. Yes, ayan. Ito po ay limited edition lang. Iilan lang po mga pinagpala. Actually, pinagawa po namin ito. May bayad. Ayan. So, Calma Nor, magandang gabi sa iyo. At syempre, thank you very much. Ganda daw ng shirt natin. Yes, marami nga pong nakapagsabi. Anyway, tatalakayin po natin ang pwedeng gawin kung na-issuehan ka ng warrant of arrest o kaya yung kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, lover mo, o kaaway mo, baka mabigyan mo rin ng tulong, di ba? Kasi kapag sinasabi nga nila, Attorney Kami, kapag ang isang tao ay tawag doon ay nasa baba na, wag mo nang tatadyakan pa, di ba? Tulungan mo siyang makabangon. Unless, of course, ikaw ang kanyang biniktima, in which case, you resort to legal means. At pagdating ng pagkakataon, baka naman magkaayos din kayo, maliban na lang kung talagang may lamat na at hindi na po pwede pang maareglo. Dos Compañeras. At ngayon, meron din po tayong Malakas promo. At ang ating Malakas promo question, ano ang tawag sa pansamantalang pagpapalaya sa isang indigent na akusado na hindi na kailangang magbayad pa ng piyansa? Matututunan po ninyo yan as we go along dahil magiging masaya po ang ating talakayan tonight. Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Fiesta Royal, si Roxanne Costo at okay. Ito, may nagsabi rin ito. Magandang gabi rin po. Baka makalimutan ko. Si Alfred Bayani. Good evening sa inyong dalawa. Shoutout sa barangay Malayantok, Santo Domingo, Nueva Ecija. At syempre, magandang gabi sa iyo dyan. Edmar Estabilio na meron siyang online radio. Ni hao man. Diyan sa Japan yan Pero nanunood siya tayo. At pinati din niya tayo. Maraming salamat sa iyo, Edmar Estabilio. Kasama natin yan sa DZRH before. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras para sa ating talakayan tonight, no? May mga question dito, Attorney Cam. Pwede po bang paano po ba maa-aresto? Kung halimbawa, nasa ibang bansa na po, ano na po ba ang mangyayari? May pwede pa po ba kaming gawin, no? At syempre, Attorney Cam, yun nga, kung ikaw ay wala kang pera, pero na-aresto ka. Alam niyo po ba, na napakarami dyan sa mga nakakulong ay mga, ang tawag doon, bailable naman ang kanilang mga kaso, no? Ang problema lang ay walang pampiyansa dahil syempre mahal din naman ang pagpapiyansa. Pangalawa, yung iba hindi lang talaga alam, hindi marunong kung paano magpiyansa. Dos Compañeras. Yan po ang tatalakay natin tonight. And Attorney Cam, narinig mo na ba ang balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na po ang bonggang-bonggang pagdiriwang ng kauna-unahan
radyo sa bansa. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Dahil 31 days na lang ba? Tama 31. ako? 31 days na lang po at muli tayo magsasama-sama sa ika-85. Iisang adikain, iisang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino para sa DZRH. Kami po, ang mga panyaran ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nagulat si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyaran ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At Attorney Cam, sabi, yung daw Japanese, binati mo in Chinese. Ayun nga pala! Hindi pala nihaw! Oo nga pala. Arigato gozaimasu sa pag-correct. Anyway, tinatalakay po natin kung ano yung pwede mong gawin kung halimbawa ikaw o yung kakilala mo, kapamilya mo, ay na-issuehan ng warrant of arrest. Siyempre, no? Napakahalaga po na kayo ay kalmado lang, no? Yung makalma lang kayo. Makalma lang. Makalma lang, ayan. Hindi po yung nanlalaban. Kagabi, binanggit na natin ito, The next thing you do is that, pag dumating po yung arresting officer, importante po na kalmado kayo. Pero, titingnan po ninyo kung tama ba, legal, o yun bang warrant of arrest ay talagang ikaw ba yung inaaresto ayon doon sa nakasaad doon sa warrant of arrest, baka naman kasi ito ay peke, pwede mo kasing i-verify ito, may mga pagkakataon, baka ang nakapirma doon ay hindi naman talaga judge, baka i-issue ng kung sino man, kagaya ng mga namimeke Attorney Cam na sinasabi doon ay sa bisa ng ganito ikaw ay inaaresto, ni walang nag-i-exist na batas na ganoon. O kaya naman ikaw meron sa branch 1 ng Makati Regional Trial Court, wala pong branch 1 sa Makati Regional Trial Court. Ang branch 1 po dito sa NCR ay nandito sa Maynila. So mahirap ding, of course, para sa at kahit nga ako hindi ko alam kung totoo ba ito, ano bang branch, nasaan ba ang branch na ganito. So pwede po ninyo meron tayong tinatawag na mga branch locator or court locators, So, matche-check din po ninyo yan. At syempre, tingnan po ninyo yung identity ng mga arresting officers. Kasi minsan, Attorney Cam, ay hindi naman talaga pulis. Nagpapanggap-panggap lang pala, Kagaya ng mga nangyari sa mga sabongero, di ba? Diba? Hindi naman pala totoo mga pulis. Yung iba doon, di ba? Ayun. So, napakahalaga po ng mga impormasyon or mga detalye na nakasaad doon sa warrant of arrest. Pero, syempre, importante po na kapag kayo inaaresto, ipa-document din ninyo. Dapat meron kayong kahit pa paano, kapamilya ninyo, lalo na kung ito ay dumating sa bahay ninyo, na wala kayong kamalayan, wala kayong ginagawa, at hindi rin ninyo ini-expect dahil wala naman kayong kamalayan na meron kayong kaso sa korte. Unless, of course, kayo ay dumaan na sa prosecutor's office at nagkapag-submit kayo ng mga dokumento ng inyong mga counter affidavits at saka kung ano pa, yung mga sumunod doon, at talagang ini-expect nyo na magkakaroon na ng resolution ang prosecutor's office. Pero kung wala pong ganong proseso at bigla na lang kayong dinakma ng mga pulis, abay medyo nakakatakot po yun. Importante po mag-coordinate kaagad kayo sa inyong abogado. Dos Compañeras. Ngayon, kung totoo naman yung mga arresting officers, totoong police, dapat po na-identify din yun yung mga identity. Na-identify ninyo ang mga pangalan ng mga arresting officers, taga saang presinto sila, ano ba tawag doon, Attorney Cam, sa lugar ng police? Police precinct. Police precinct, para ipaalam nyo sa inyong kasama sa bahay, kung sino mang inyong kakilala na nandoon sa area, para kahit pa paano sumama kayo, magpasama kayo, Pwede naman kasi kayong magpasama or magpasunod, Ibig sabihin, tawag din kayo kay Attorney Cam, magpapa-assist po kami. Of course, yung abogado po ninyo ay hindi mapipigil yung pag-aaresto, Lalo na kung valid naman
yung warrant of arrest. Ang role po ng mga abogado ay sa mga susunod na pangyayari dahil kakailanganin ninyo ang assistance ng lawyer kapag kayo ay magfa-file ng piyansa. Dos Kumpanya. Attorney Cam, pakipaliwanag mo nga anong ba yung piyansa? Ito yung kinakailangan, Panyera, no? Pero bago ko sagutin yung piyansa, no, tandaan nyo lang po na kapag halimbawa po na ang warrant of arrest po ninyo, no, yung pagka-aresto sa inyo ay invalid, pwede nyo po itong i-contest, no? Sabihin nyo po, no, na hindi tama ang pag-aaresto sa inyo at meron po kayong karapatan na mag-file din po ng case for damages dahil dun sa illegal na pag-aresto o kaya naman po illegal na pag-detain din sa inyo. In fact, mamaya, baka mapahapyawan natin, ilang araw ba ang kinakailangan para kayo po ay ma-filean ng charge, no? Kasi po meron pong binibigay na araw ang batas kung kayo po ay halimbawa ay fa-filean ng kaso kung halimbawa naman kayo ay naaresto. That's for yung mga question na yan para doon sa mga warrantless arrest. Yes. But of course, kung halimbawa po ay sa palagay ninyo ay illegal ang pag-aresto sa inyo, importante that immediately, no, para po hindi naman kayo mag-staycation sa presinto, mag-staycation sa bilangguan, is that you file a case. Now, you file a bail. Tapos later on, kapag nagsimumpisa na po yung kaso, no, saka po ninyo pwedeng i-question yung pagkaka-aresto sa inyo. At the same time, yung legality nito, pwede din po ninyong ipa-quash yung warrant at pwede din po ninyo na ipasuppress anumang ebidensya na nakuha in the course of the arrest or even prior to that. Yes. Dos Kumpanya. Now we go to the bail. Okay. Yung bail, Panyera, ito yung seguridad na ibinibigay po para ma-release po, no, mabigyan ng pansamantalang laya muna yung taong inaresto or under the custody of law. Yan. Ibig pong sabihin, habang dinidinig yung kaso, no, kahit pa hindi pa nag-a-arraignment, pwede po kayong magpiyansa, magbayad ng amount based dun sa rekomendasyon ng prosecutor at pinag-utos din doon sa order of payment kasi mag-i-issue po ng order of payment ang korte, no, para kayo ay makapagbayad ng piyansa. But syempre, marami-rami po itong mga requirements. Unang-una na, andyan yun, kaya po kailangan yung personal na appearance kapag ka ikaw ay magpapiyansa because magpapiano ka, yung iyong fingerprint. Yes. Oo. Tapos, meron ka ding may mga pagkakataon, although nakalagay po doon sa rules ng Supreme Court, is that kapag ka ikaw ay magmamugshot, picture, magsasabit ka kasi ng picture, ng ID, lahat ng sides, no? So, gandahan ang ngiti. Smile. Pero yes, nakalagay doon sa rules ng Supreme Court is that may pangalan nandun sa likod at saka pipirmahan. Pero may mga iba pong mga presinto o may iba pong mga lugar o may mga ibang mga korte, kapag ka ikaw ay magpa-file ng bail, dapat ay meron ng nameplate or name tag. In which case, magpapapicture ka lang for purposes of bail, katakot-takot na nakahihiyan ang pagdadaanan mo dahil nandun ang pangalan mo, nandun yung kaso, at anong doon yung docket number, at anong kaso ang kinaharap mo. So kung ikaw ay ikaw ang akusado, let us say, accused ka sa crime of rape, nakalagay na kaagad doon na rape ang kaso mo. Dos Kumpanya. Magpapapicture ka pa lang. So iba-iba po, no? Kaya maganda po bago kayo magpapicture at kayo magpapiyansa, bago kayo magpapicture, alamin po muna ninyo yung requirement ng korte. Kasi sa experience ko dyan sa Las Piñas, nandun na talaga yung name tag doon sa harapan kapag ka nagpa-picture ka, nahawakan na. Yung iba naman ang requirement dito sa Pasay, Attorney Cam, wala naman kaming ganon. No? Yung kliyente ko, sa likod, pinasulat lang yung pangalan, sa likod ng picture, pinasulat yung pangalan, tapos may pirma niya. Tsaka yung ibang mga detalye. Yun ang nire-require lang. Dos Kumpanya. I forgot na kung, kasi isang beses pa lang ako nagkapag-assist ng piyansa dyan sa Quezon City. Pero yung sa Pasay, mga 2-3 beses na. Las Piñas, yun yung talagang kahiya-hiya. Yung kailangan may malaking Yes. Maganda din po na dumulog ka agad kayo. I mean, pag magfa-file po kayo ng bail, hingin na po ninyo kaagad muna yung mga requirements. Kasi may mga requirements, merong mga korte, no, na iba magpapabalik-balik ka doon sa mismong court na nag-issue ng warrant of arrest at saka doon sa COC, no.
yung order of payment, minsan nanggagaling pa sa COC. Although, usually nanggagaling ito doon sa court na nag-issue ng warrant of arrest. Dos Compañeras. Tapos panyera, kailangan din yan. Minsan hinihingan po ng parang certification from the barangay. Yes, actually, hindi minsan. Lagi. Oo. Kasama po yun sa mga requirements. And of course, yung sketch ng kanilang bahay. Yes, Oo. Kailangan po yan. Importante po yan. Kasi kailangan, di ba, kaya nga po kayo bibigyan ng pansamantalang laya. Alam din po ng korte kung saan kayo nakatira. At sinertipika ito ng inyong barangay captain na eto ngang taong ito ay dito naninirahan. Kasi no, habang po kayo ay nakapiyansa, may mga condition po ang pagbibigay sa inyo ng piyansa. Kasama na po dito yung sinasabi na kapag ka may patawag ang korte, ay dadating ka. Kasi pag hindi ka dumating sa patawag ng korte, Attorney Cam? Naku po, sayang naman ang iyong bail. Oo, ma-forfeit po yan. Diba? Kung medyo may kalakihan, nagbayad ka ng 70,000, inutang nyo pa ang pang 70,000, tapos nung pinatawag ng korte, ikaw ay hindi sumipot. Ay, sayang. Okay. Nang walang justifiable reason. Yes, oo. So, ibig pong sabihin, ma-forfeit, ma-aresto ka ulit. Correct. No? At the same time, kasi ang bail po, normally, ay naibabalik ito. Kung ba, nagkaroon ng conviction, o kaya naman ay kung kayo ay acquitted. O na-dismiss ang kaso, naibabalik po ito. No? May mga processing fee lang na charge, but ito po ay naibabalik. Pero kung ito, kayo magja-jump bail kayo, ibig pong sabihin, or ibig sabihin hindi kayo, anong tawag ng attorney, hindi kayo susunod sa mga patawag, ma-i-invalidate, ma-forfeit, or ma-re-revoke ang inyong piyansa, sorry na lang at wala nang mababalik na pera, and at the same time, arestado ulit kayo. Dos Compañeras. Siyempre, yung mga left and right handprints, kailangan po yan. So, yung barangay certification, yung location, tsaka kailangan din po ninyo yung certified true copy or official court copy ng information na isinampa or ipinasa ni prosecutor or ni fiscal. Sa experience ko, Attorney Cam, 10 piso kada certification. Yun. So, I don't know kung ilang sets ang kailangan, pero 10 piso. Ayan. Kailangan din po ng, kung halimbawa, yung nakadetain na, no, certificate of detention mula doon sa court, kung saan siya nakadetain or temporarily nakakulong, o kaya naman, Attorney Cam, kung ikaw ay nag-volunteer, especially dun sa Las Piñas and Paranaque, no, certificate of voluntary surrender. In some areas, hindi naman kailangan yun Pero pupunta ka sa presinto, kahit ikaw halimbawa ay nag-voluntary surrender. Dos Compañeras. Meron din pong notarized undertaking and waiver ng appearance na nire-require pa dun sa criminal procedure, at saka yung bail na babayaran mo. At saka, Attorney Cam, kung sakasakali, yung ano pa ba, yung merong order of release pagkatapos na, pag nakabayad ka na. Ayan. So, yun po yung mga basic na requirements kapag ka ikaw ay magpapiyansa. Unang-una pong gagawin yung takagad ang una, no? Pagka po kayo ay na-arrest o kaya na isampa na ang information in court, no? At kapag ka po na-raffle na ito sa branch kung saan didingigin ang kaso ninyo, it is important na mag-file na po kayo ng piyansa kaagad, no? That way, parang ikaw ay nagkaka-acquire na din ng jurisdiction sa iyong korte, makaka-proceed yung kaso, at the same time, ikaw ay wala kang worry na baka kadamputin anytime, di ba? Kasi baka mapusasan ka, kahiya-hiya. Dos Compañeras. Yung mga marites mong kapitbahay, mga tolits mong kapitbahay, napicturan ka pa habang inaaresto, ay di doble-doble, triple ang kahihiyan mo, di ba? Dos Compañeras. Marami pa naman sa atin ng mga judgmental. Hindi pa kinasuhan lang. Yung pala, manufactured lang ang kung mga peke lang yung mga dokumento. Kinasuhan ka na, naaresto ka based dun sa mga peking dokumento, mga perjured na testimonya, matinding kahihiyan pa rin, Attorney Cam. O kaya naman, nag-file ng kaso, malicious sa prosecution pala dahil gusto ka lang inisin, sirain yung reputasyon mo, masira yung pangalan mo dun sa community ninyo, di ba? Yes, dahil naiinggit sa'yo. So, marami po, kaya hindi dapat, no? Hindi tayo judgmental. We always succumb to the idea, or lagi nating tatandaan yung innocence, no? Yung presumption of innocence. Yes. Dos Compañeras.
At syempre, habang yun, unang-una yun kasi para hindi kayo mag-staycation sa sa detention cell, no? Cash bail. Oo, para hindi naman kayo magbayad kay mayor. 'Di ba? Yun yung kwento. Hoy, chika na ganun, para hindi ka pinaglilinis ng kubeta. Sorry po sa mga kumakain. O kaya hindi ka nabubugbog or kung ano napapagtripan, no? So, may mga ganyang kwento. Of course, we don't know kung if it's true, pero maraming mga ganyang kwento, Attorney Cam. But anyway, kapag ka po ganyan, syempre, dapat asikasuhin na din. Next plan ninyo ay yung inyo ng depensa. At importante po yung tulong ng inyong abogado. Siya po ang makakapag-determine kung alin doon sa mga dokumentong ito ang relevant at hindi relevant. Sino yung mga testigo na pwede ninyong kunin. At the same time, you plan your defense. No? Dahil syempre, kanya-kanyang abogado, depende pa sa abogado, kanya-kanya din ng diskarte, ng strategy sa depensa. Dos Compañeras. So, yun po. At syempre, kapag may patawag sa korte, kailangan sisipot. Sumipot. Huwag niyong didedmahin dahil delikado po kayo doon. Kailangan present. Oo. At saka at least doon, makikita ng korte na ay, itong taong ito kahit pa paano, you create a good impression. At isa po ang technique ang ginagawa ko kapag ako nag-a-appear sa criminal case, Attorney Cam, especially if I am for the accused. Pinagsusot kong puti. Strategy po. Kasi iba yung linis. Akusado ka, malinis ang itsura mo. Parang it creates a good impression of you, di ba? Dos Compañeras. Ayan, if you have questions po, 0919-282-6485. Magandang gabi sa'yo, Christy Joy Arias. Gayon din, Felix Medalla Falcotello. At syempre, Gael Enriquez and Joseph Abalos. Gayon din sa'yo, Winnie Merera, magandang gabi sa iyo, ma'am. Diyan sa province of Quirino. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Bobay Puertos, diyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Dos Compañeras. Attorney Cam, kagabi, may mga questions tayo. Unang question from Ronald Tumbaga. Related na ito sa dinilakay natin. Kasi yung question niya, ano daw ang tip natin, mga taga-DK, para hindi kabahan kapag pinipilit isama ng pulis o ng barangay sa kabila ng mahigpit na pakiusap na ayaw sumama dahil wala namang ginagawang mali o labag sa batas. Dos Compañeras. Kung meron po kayong warrant of arrest, wala po kayong choice kung hindi sumunod, no? Ang importante lang, kayo po ay may nakakakita at may nado-document yung pagbuha sa iyo at pagsama mo sa pulis. By the way, yung pong taga-barangay ay wala po silang kapangyarihan na mag-implement ng warrant of arrest, no? Ang pulis, ang NBI, sila po yung nag-implement ng warrant of arrest. Ngayon, yung tanod, barangay tanod o mga opisyal ng barangay can effect, no, an arrest, no, kung ikaw ay involved sa disturbance ng peace, ano pa ba, yung may mga kung anumang mga kaso na ginagawa, parang kapag ka-citizen's arrest, pero with the obligation na i-turn over din agad kayo sa pulisya, no? So yun po yung role, no? Yun po ang pwedeng maging role ng barangay tanod at ng mga taga-barangay kung sakasakaling kayo ay gumagawa ng krimen doon sa area of jurisdiction nila. Dos Compañeras. Wala rin kapangyarihan ng barangay na mag-mediate. Mag-issue ng warrant of arrest. Kaya mag-mediate sa police na huwag kayong hulihin, na ganyan, na mabuting tao ito, no, napapatunayan po namin, huwag niyo po. O kaya next day na lang po, ganon. Walang ganon po. Kasi sometimes may mga akala ng mga kababayan natin, baka mapakiusapan yung mga police ng ating mga kabarangay. So, wala po. Parang abogado din, wala pong magagawa ang inyong abogado. Hindi niya ma-i-stop ang pag-aresto sa inyo. Ayan. Dos Compañeras. Ano pa ba? May mga pagkakataon, Attorney Cam. Ito yung mga pagkakataon na walang-wala talagang pera. Ang isang akusado. Pero, no? Pero, kung tutuusin naman, available talaga yung kanyang kaso, no? Is there a possibility na ikaw ay makalabas pansamantala or makalaya pansamantala, no? Habang dinidinig ang inyong kaso kahit
wala ka namang pera datung Andalusia. Ano pa yung term mo sa Attorney Cam? Sa kasing-kasing. Oh, yan. So, posible ba ito? At yan po ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Magandang gabi muna sa iyo, Anthony Corrales, Marcelo M. Victor Dalisay. Gayon din, yung question ni, sino ba ito? Si Ruth Trampe Arellano, at kayon din sa nagtatanong ng alias warrant, sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. But of course, ang ating DZRH Malakas promo question tonight, Attorney Cam. Naku po, ano ang tawag sa pansamantalang pagpapalaya sa isang indigent na akusado na hindi kailangan magbayad ng piyansa? At ipadala po bilang private message sa atin, DZRH Dos Compañeros Facebook page, no? With your name, your GCash number, at syempre yung sagot ninyo at kung nasaan po kayo. At pipili po kami ng isang mananalo tonight. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kami pa rin po inyong mga nakakasama ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Ang oras po natin 16 minutes after 7 in the evening. This time check is brought Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin ang tungkol doon sa pwede ninyong gawin kapag kayo ay na-aresto, na-issuehan ng warrant of arrest, or kaya ini-expect ninyo na ma-aresto kayo anytime soon because nag-resolve na ang prosecutor na merong probable cause, no, para kayo ay malitisin, no, sa korte. At syempre, unahan na ninyo, no, bago pa kayo ma-issue ng warrant of arrest, magpiyansa na kaagad kayo. Ayan. Pwede po namang gawin ito. That way, naiiwasan po ninyo yung posas. Yan ang bracelet, Attorney Cam, na hindi mo gugustuhin isuot, di ba? Maliban na lang kung for kinky purposes ang gagawin ninyo sa posas, di ba? Dos Compañeras. Before we pause for commercial, merong question dito si Ruth Trampe Arellano. Sabi niya, good evening. Ito yung pinaka-importanting linya, Attorney Cam. Mga pretty attorneys. Okay, good evening, pretty attorneys. Sabi niya, ano po ang alias warrant at paano po ito napatutupad? Attorney Cam, do you want to answer this? Go, Panyera. Sige. Ang alias, di po ba, binanggit natin na yun pong arresting officers or yung kung kanino in-issue yung warrant of arrest ay meron pong obligasyon na mag-report sa korte na nag-issue ng warrant of arrest kapag within 6 months, Attorney Cam, no? Kung siya ay, kumbaga, inaaresto na o kung hindi na-aresto. Kung hindi po na-aresto, no? Umabot na ng 6 na buwan, no? Sasabihin na, hindi namin na-aresto. Dati, nag-i-issue po, na-archive po kasi yung kaso. Ano ibig sabihin? Parang natatabi, napapahinga yung warrant of arrest. Pero, kaya po nag-i-issue ng alias warrant, no? O kaya naman natapos na ang kaso, tapos hindi pa na-aresto yung akusado, guilty beyond reasonable doubt, pero at large pa din yung akusado. So meron pong alias warrant. Pero hindi na po ito ginagamit ngayon, yung alias warrant, because we already have an e-warrant system, electronic. So ito po ay, kumbaga ay, hindi siya na-archive, Attorney Cam. Nananatili siyang active at syempre, pwedeng i-implement anytime. Ayun. So, wala na po yung alias warrant. Dos Compañeras. So, active po yung e-warrant system until it is duly served to the person na aarestuhin. Ayan. Ito, medyo nabasa ko lang. Sabi nga rito, yung sa may cash bail po ba na bond, yun lang po ba ang pwede para makapagpiyansa? Okay. Meron din pong mga ibang mga bond na tinatawag, no? Meron pong surety bond at saka po property bond. Kung kayo po ay walang pera pero meron po kayong mga ari-arian na maaaring sumagot doon sa inyong amount na
sinasabi ng korte, pwede niyo pong gamitin po yun. Magbibigay lang po kayo ng mga tax clearance, mga title yun ng certificate, and of course, iba pang mga documents na kailangan po. Now, tama yun, Attorney Cam, no? Dakuan natin kung wala kang kapera-pera. Salat na salat sa pera. Pero ang kaso mo naman ay hindi naman siya life imprisonment, hindi life imprisonment, hindi reclusion perpetua, at hindi din, yung mga nasa ganung level, no? Kabigat ang parusa. Meron po tayong tinatawag na release on recognizance, no? Anong ibig sabihin nito? Kailangan po ninyo ng certificate of indigency. Sino ba yung indigent, Attorney Cam? Siyempre, ito yung talagang walang-wala. Walang-wala. Actually, sinasabi nila, kung indigent ka, kung yung correct me if I'm wrong, kasi based sa aking recollection, 24,000 if you are, anong tawag doon? 24,000 if you are within the urban areas or nasa Metro Manila, na NCR, or outside, 22,000. So, below that, you are considered an indigent. Dos Compañeras. So, ibig pong sabihin, maaari po kayong ma-release on recognizance, temporarily makalaya, pero meron pong tao nagagarantya sa inyo na mananagot sa inyo na ako ay pananagutan ko. Ibig sabihin, sisiguraduhin ko, titiyakin ko. Usually, ito ay mga persons of influence o may kakayan ng, may impluwensya sa inyong lugar, no, na aako, na sisiguraduhin ko na kapag pinatawag ng korte, ay ito ay sisipot at habang dinidinig kasi hindi ito ma-involve sa anumang kalokohan. Yes, ayan. Basta hindi ito kamag-anak na within fourth degree of consanguinity. Yes. Ayan. Dos Compañeras. O kaya naman, Attorney Cam, merong tinatawag na release on self-recognizance. No, kung ikaw talagang pobreng-pobre, pagkatapos ay wala ka na talagang ano bang tawag doon? Wala ka na hikahos. Own recognizance. Kung ikaw halimbawa you have been detained for halimbawa ay umabot na dun sa minimum na parusa sana doon sa kaso mo, pero since hindi pa natatapos, hindi ka ma-release, hindi ka makalabas-labas. So, release on own recognizance, no? Ikaw na gumagarantya sa sarili mo. Total naman yung minimum na parusa, posibleng minimum na parusa doon sa kaso mo, ay na-serve mo na. Ayan. Pero may mga conditions pa din po ito. Dos Compañeras. Ayan. Parang tawag doon, nire-release after 30 days of preventive imprisonment. May mga ganong mga terminolohiya na binabanggit doon sa ating batas. Ayan. So, dapat po maging alerto tayo doon sa mga kababayan natin na akala nila ay hindi na sila makakapagpiyansa dahil wala silang pera. So, hindi naman kailangan magpiyansa kung nami-meet nyo itong mga requirements na ito. Siguro one of these days, Attorney Cam, talakay natin itong release on recognizance. Pero meron pang ibang question dito, Attorney Cam. Since we have few minutes left, no? Ito yung may question kasi dito yun bang tungkol sa hinahanap ko, Attorney Cam. Ang immigration po ba kapag lalabas ka ng bansa, nag-aaresto sa isa may criminal case ka? Ang immigration po ay hindi sila nag-aaresto, pero nag-i-implement po sila. Kumbaga, minamatch po nila yung record ninyo doon sa mga naka-alerto naman sa kanila na merong warrant of arrest, no? Parang kagaya din yung, are you familiar with the Interpol, Attorney Cam? Yung concept ng Interpol? Yung palabas sa mga movie. It's not just the palabas. There is such a thing, Attorney Cam, as international police. Pero hindi po sila nag-aaresto. Ito pong international police, no? Interpol, ito po ay isang ahensya kung saan, no, yung mga bansa ay nagtipon-tipon at nagsasabi na, itong si so and so, ito ay ito ay wanted dito sa aming lugar, fugitive ito. Kaya po yan yung nangyari kay anong pangalan nun? Kay Teves, kay Arnolfo Teves, na naaresto doon sa Timor-Leste. Yan. Bakit? Kasi meron nag-issue po. Siyempre, miyembro tayo ng Interpol, ng Interpol community. Ang Pilipinas ay miyembro. Yes. There are 100 plus countries na miyembro nito. So, nagpapadala po tayo sa kanila ng notisya at yung mga detalye. Tapos merong tinatawag na red notice.
Yung red notice na yun, Attorney Cam, sinasabi doon na kung nandyan itong taong ito na wanted dito sa Pilipinas or sa lugar na ito, arestuhin ninyo para sa amin. So, meron pong mga color coding ang Interpol, no? Kapag ka-aarestuhin or ito isang fugitive at pinapahanap yung lokasyon nito, yun po yung partisipasyon ng bawat mga law enforcers ng mga iba't ibang mga bansa na miyembro ng Interpol. Ayan. Dos Kumpanya. Diba interesting? No? So, hindi naman pala imposible. Although si Ping Lacson noon, diba, hindi naman siya na-aresto. O marami tayong mga wanted noon na nakapagtago sa ibang bansa. Pero itong si dating, tinanggal siya, diba? Congressman Arnolfo Teves na involved doon sa sabing murder doon sa Negros, eto, nahuli siya sa Timor-Leste. Dos Kumpanieras. Meron pala pa niya na red notice, may yellow notice pala. Actually, there are, I think, 7 or 8. Red, may blue, may yellow, orange, black, at kulay blue. Pero no? yung sa may kinalaman po sa pag-aaresto, sa prosecution, wanted for prosecution, red pala talaga. Red notice. So, merong green yung person's criminal may warning about person's criminal activities, no? Na posible maging threat. Kung yung mga panahon ni Osama bin Laden, kapag siya ay, kumbaga ay suspected na nasa ganitong lugar, merong green notice na nire-release. So, ayun, di ba? Exciting. Talakay natin yan one of these days. Dos Kumpanieras. Anyway, ang bilis ng oras, Attorney Cam, sa tanong na, Attorney Cam, wala pa akong napipili. So, do the talking. Ito muna, sa tanong na, ito yung mga gusto sumali sa ating Malakash online promo kung saan pwede ka manalo ng 500 pesos. Sagutin ang katanungan na ano ang tawag sa pansamantalang pagpapalaya sa isang indigent na akusado na hindi na po kailangan magbayad ng piyansa. Oy, tinalakay namin yan na mainit-init pa. Kaya naman po, dun sa sumali at nag-message sa DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Sa ating DZRH Facebook page, no? Ay, yung iba may sumasagot ng ng probation, hindi po. Hindi po probation. Parol, hindi rin po parol. Sa December pa yung parol na yan. Congratulations sa iyo. Ito, taga San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. With some recognizance. Congratulations sa iyo. Salvacion Moises ng San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Tama po ang sagot niya. At tabayanan po bukas or sa Sunday ang inyong premyo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo tonight. No, pasensya na kayo, hindi na namin nabasa lahat ng mga messages ninyo kasi nagloloko po yung internet. I don't know, I think yung YouTube lang. Yung mismong YouTube. Oo. But kasi okay naman yung signal ko, di ba? Dos Kumpanya. Anyway, antabayan pa susunod na programang Lunes at Lunes Extension. Kasama si Elay ba? Si Elay ba o si Cheska? But anyway, sa Monday po, walang pasok para sa ating mga kababayan, mga manggagawa dahil ito ay Feast of Sacrifice ng ating mga Muslim. Ayan. Pero meron pong Dos Kumpanieras. Nakasama po ninyo tonight or this week ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ay!